Sir Badong, yung bilyones sa flood control, sobra-sobra, higit pa sa plunder. Maraming namatay, nasira, hanap buhay, mga tirahan, infrastructure, etc. Dapat bitayin pabaliktad. Ed Kuching. Sandy, kaya kala niya kanya ng isang taon gawin. Kala niya kaya ng isang taon gawin. Kada barangay may mga boats para masalba yung mga kababayan natin. Bakit di nila gawin yun? Hindi po, nakakatakot po pag sila gumawa. Pag nakaisip ng proyekto, nakakaisip ng popondohan. Pag nakaisip ng popondohan, nagastos na yung pondo, di mo makikita ang proyekto. Boss Buds, walang investigation sa flood control budget kasi hinahanap lang yung pera kung nawawala. Hindi nila hinahanapan yung kasi hindi naman nawawala. Sila tama. Hindi nila hinahanap yung mga flood control pera sa flood control. Kasi ang hinahanap lang yung mga nawawala. Ang ganda. Paano na mawawala yun? Alam nila kung nasaan. PBBM versus FPRRD Typhoon visit. Nako po, wala talagang project ex-flood control. Puro ban-aid lang. Good PM, Boss Buds. Flood meron, control wala. O yung flood control, yung yung pinapapasok natin yung flood. Pera-pera na lang talaga. Dati naman may rubber boats ang karamihan na LGU sa mga flood-prone area. Sa 2028, mababago yan sa pamamagitan ng bago nating presidente. Flooding siya, Sir Badong. Flooding. Kala ko kung ano. Dapat talaga magkaisa ang taong bayan. Paalisin ng Marcos admin. Aminado ko naging tanga ko dahil binoto ko si Bangag. Di ko naman alam na wala palang alam tong presidente natin. Layas BBM, let Sara Duterte take over. Ibalik ang death penalty. Alam niyo po, ang death penalty po, no? Ito, David Anyag. Wala namang problema yung death penalty. Kaya lang, ang mabibitay niyan, sila Alice Go. Hindi nga maimbestigahan eh. Paano mo ibabalik yung death penalty? Protektado nga yung mga nasa buhay ang pera. Boss Buds, effective kaya yung King and Queen monarchy katulad ng England? Yun pala, paulit-ulit ka pala eh. Kaya ka pala binura eh. Dapat kang burahin. Hindi naman po yung King and Queen nila nagpapaunlad sa kanila. Dati na silang maunlad na bansa. Bicol River Basin, it is a pie in the sky, Mr. President. Tigilan nyo na ang project, sure. Source of corruption na naman yan. Palpak po kayo. Wala nang tiwala sa inyong tao eh. Ito pa isa. Yun ba talaga dahil? Kasi ang tinitignan nila ito eh. Ang tinitignan ninyo, solusyon sa mga pagbaha. Mahina lang po ang bagyo. Huwag niyo po palabasin na napakalakas po ni Christine. Kaya nga sabi ko rito sa nagsasabi na konti lang ang namatay kay Christine. Wala po sa kalingkingan si Christine ng mga malalakas na bagyo. Kaya wag na kayo manalangin na i-fact check na naman yung mga pinakakalat nyo. Nagpapakalat na naman sila na konti daw na namatay. Panahon ni BBM, kay Christine, konti lang daw namatay. Hindi naman po malakas si Christine. Gusto nyo ba ma-fact check na naman kayo? Isang super typhoon, hindi nga tinatawag na super typhoon eh. Lahat kay Duterte, yung 4, super typhoon. Maraming bagyong dumaan kay Duterte. Ang ibig ko sabihin ng 4, may 4 na pinakamalalakas. 4 out of top 10 na pinaka-destructive na bagyo na ganap kay Pangulong Duterte. Huwag kalimutan heavy baggage ni Tamba. Dami yung ang dami talagang issue ng panay pera ang problema nyo. Heavy luggage, flood control project na walang makita, ayuda. Tapos lalamunin nyo 20 million sa SONA. Panay pera, issue sa pera.
Alam niyo hindi tayo nadala, eh, 'di ba? Si Pangulong Marcos yung tatay. Magaling. Aminado tayo, magaling naman. Pero anong issue? Pera, nakaw. Napagbintangan na nagnakaw ng malaking salapi ng Pilipinas. Tapos, hindi tayo nakakita ng ano eh, hindi natin nakita sa anak kasi pare-pareho tayong yung sinabi ni Miss Suarez. Ang kasalanan ng ama ay hindi kasalanan ng anak. Pero kung ang idol ng anak ay yung ama, idol ko nga yan. Ibig sabihin, gusto ko yung mga ginawa niya. Kung may issue yung tatay ng kwalta at idolo mo, hindi tayo nagkaroon ng mga hint. Wala tayong mga hint na sa mga nangyayari. Talagang budol tayo eh. Budol. Naniwala tayo sa itutuloy ko ang mga ginawa ni Pangulong Duterte. Sinasabi niya yan. Tuwan-tuwa naman ako. Pinangangaral ko pa yan. Ang galing-galing ng presidente natin. Masasayang lang yan. Pag ibang binoto natin, dapat continuity. Saktong-sakto eh. Ibig sabihin, kung proud ka sa ginawa ng tatay mo, at hindi naman lihim yung ginawa ng tatay mo, magaling yung tatay mo. Kung sa galing. Pero hindi nyo maitatanggi na kilalang kilala kayo sa... Ang tanong ko, Sir Badong, lahi ba tayo na magnanakaw? Bakit ako? Hindi ako lahing magnanakaw. Ewan ko sa'yo. Ba't mo sinasama? Marcos ka ba? Hindi ako Marcos. Di ba si Saltico ang nang intriga na meron daw 51 billion pondo si Pulong nung bumaha sandali sa Davao? Alam po ninyo, wala pong flood control project. Yung sinasabi niya, budget ng DPWH. Hindi po yan flood control. Ito pong sinasabi ni Senator Joel Villanueva, flood control project, yung 61 billion. Yung sinasabi nilang 51 billion, budget yan ng buong Davao nung panahon ni Duterte, 6 na taon. Eto, 2 taon lang yata sabi ni di ba? 2 taon lang ang sabi ni Villanueva. Budget ng DPWH dun. And daming nagawa dun sa Davao, nakita ko eh. Dinaanan namin from Davao City. Ang laki po ng Davao City. Baka wala po kayong ideya, hindi po yan kasing laki ng Maynila. Yung buong Metro Manila, putya, 1/4 lang yata ng Davao City. Malaki po ang Davao City. Land area niya. Ibig niyo sabihin, hindi mo gagawa ng kalsada yun lahat. Gagawa mo ng kalsada lahat yun. Kaya natural, ang budget niyan, quadruplein mo yung budget ng DPWH sa Metro Manila. Kung kasinlaki, 4 na kasinlaki ng Metro Manila yan. Ganun dapat ang budget niyan. Kaya, kalukuhan yung mga pinagsabi nyo na mga nakita ko daming rin eh. Pero hindi naman nila sinabi na flood control yan. Yung sinabi nila, budget ng Davao. Mula Davao, papunta ako ng Kapatagan eh. Nakita ko talaga, grabe yung mga kalsada ron. Loren Carlo, 4 strong typhoon. Hindi po siya simpleng strong typhoon lang. Yung 4 po na yun, marami po super typhoon dumating nung panahon ni Duterte. Yung 4 na binabanggit ko, top 10 po yan sa most destructive, most powerful na typhoon na dumapo sa Pilipinas sa lahat ng recorded na typhoon. Ganun po. Yung siguro, kaya nyo matatandaan na nung araw malalakas ang bagyo, kasi nga wala pa namang pansukat nun na hindi. Mention COVID-19 pero may pera Pilipinas. As the Japanese has said,
As the father robs the Philippines, the son first ready robs them good. Marcos Jr. bagag mo noon, bangag pa rin hanggang ngayon. Walang ideya kung paano mamuno. Doon na nakakatakot. Kapatagan pero puro pataas ang daan mo. Oh, tataka nga ako bakit kapatagan tawag doon. Paanan na pala ng Mount Apo yun. Ganda, no? Davao City is 10 times bigger than Metro Manila by land area. Boss, ano dapat gawin para mapalitan natin ang presidente? Pag naisip nyo, sama ako. Totoo po yan, Sir Buds. May napanood ako charity vlogger. Halos suyurin nilang buong kabundukan ng Davao. Maraming mga bagong kalsadang ginawa. Magaganda po ang kalsada. Opo, kami yung ginala ko ng mga engineer na kasama ko. Nagkape kami. Yung isa ron na attorney, tao. Yung isa, tropa nila Man Scarpio, asawa ni BP. Yung isa naman, tauhan ni Baste. So masarap yung kwentuhan namin eh. Kasi siyempre, binibida ko, interesado sila paano yung pagbablog. Kwentuhan kami tapos inikot. Kasi sabi ko, tignan nga natin, di rin sila pamilyar eh. Hanapin namin yung yung ginagawa ng Japan, yung tagos. Hinanap namin yun. Kaya nakita ko po siya kalibliban, no? Kalibliban talagang sementado na. Alam mo, Port Donito, talagang lumang tao ka. Yun na nawagan ng stop election, panahon ng tatay ni Marcos yan dahil 20 years na siya nakaupo. Sobra-sobra na. No, sobra-sobra na yung yung tatay ni Marcos sa lang 4-year term lang dati tapos hanggang 8 years lang 20 years mahigit na si Apo Marcos. Kaya nananawagan po yung tao na mag-snap election. Ito po, malabo po yan, mga lumang tao lang. Nananawagan. Huwag ka magpahalata, Port Donito, na na-thunders na tayo. Hindi maunawaan ng mga bata yan eh. Inahalata mo edad natin eh. Cool ka lang dyan. Kaya yung stop election, dahil 20 years na, hindi na magagalit ang NSC kasi malaki ang utang. Si BP Sara lang ang totoong may flood control project dahil siya lang ang may nagpapatanim ng puno nung nasa DepEd pa siya. Kaya nga, simple lang yun, no? Magtanim ng puno. Yun po, Mr. President, taniman niyo uli yung punong kinalbo ng mga politiko dyan sa Bicol. Sayang structure ng NSC. Sayang, Boss Buds, nakapunta din ako doon sa panahon na yun, pero parang hindi ka pa vlogger noon. RD Exile. Nung panahon ng panahon ng dami lechon doon, boss, sa Timoga. Boss Buds, good PM. Boss Buds, hinahanap ng mga pro-bangag at pinklawan si BP kasi nawawala na. Nasa Germany, hindi nyo ba nabalitaan? Nasa Germany. Para mawindang na kayo. Tuwing may bagyo kasi lumilipad si BP Sara sa Germany. Alam niyo po si BP Sara, hindi po epal. Yun lang masabi natin. Pero nasa Germany siya. Bakit wala ba silbi yung Pangulo nyo? Umaamin na rin kayo walang silbi yung Pangulo nyo? Ha? Aminado na kayo? Kasi nung panahon ni Tatay Digong, hindi namin hinahanap si Lenny. Alam naman namin mag-e-epal lang eh. Si Lenny nung panahon ni Duterte, epal lang. Pero si Lenny panahon ngayon, superhero eh. Kasi inutil si Lenny. Pa-picture lang yun eh. Totoo. Pero ngayon po siya dahil mas inutil sa merong jamboree. Nakapunta din ako noon. May hinatid lang. Nung jamboree. Jamboree yun.
Doon ako una nakatikim ng ano, ng malang ba, ano to pangalan? Yung parang ano rin, parang langka na mas masarap yung marang. Hinahanap nila si BP. Hindi, vlogger na po ako noon. Kaya lang mas sa boxing pa ako. Marang. Vlogger na po ako noon, boxing. Ipagdasal natin na wag mangyari the big one earthquake ngayong namumuno ang bangag. Kaya po pag gusto ko rin bumalik doon kasi maganda naman eh. Certification lang ang katapat ng 61 million. Asan to? Ito po certification. Hindi po tayo magtatalakay niyan. Ang dami po niyan eh. Yung mga di dapat ibotong party list. Hindi ko po tatalakayin yan. Kanino ka boss, kay Yorme o kay Samberso? Hindi po ako taga Maynila. Hindi po ako nakikialam sa mga wala akong pakialam. Yan yung masarap eh, no? Yung ikaw, kumbaga ikaw lang yung ano, nagdala sa kanila doon. Pinonduhan mo lang sila. Mga bata mo, yan. Sige, ponduhan ko. Tapos hanap na nung may mga resort din doon na ang napuna ko lang sa Mindanao, masyadong OA kayo. Yung mga taga Mindanao OA. Yung pulse nyo OA. Maria Cristina pulse. Nasa gilid ka lang, kakabahan ka na eh. Pucha, super lakas talaga. Talagang grabe itong pulse na to. Imposible. Ganyan. Boss Bas, di ba noong panahon ni PRRD, hinihiram ng mga foreigner ang presidente natin? Kung mag-volunteer kaya tayong... walang nanghihiram. Wala. Okay. Kwentong walang kwenta. Sana kulong si PRRD bukas para magkaalaman na. Di talaga titigil ang kabugukan ng bansa. Kahit i-volunteer mo ipahiram ang presidente ngayon, siguro walang papansin. 4 months castle sa Mandaluyong, hindi po. Sana ay may ibabalik. Bads, asan din yung binentang ginto? Dami nun. Bads, Israel pala ay naka-4 na election sa loob lang ng 2 years. Kasi pag ganun po, pagka-parliamentary, kaya magulo po tayo pag parliamentary. Mayat maya nagsasaksakan sa likod yan. Hindi pamigay na natin yung... Inyo na lang.